What's up guys? In today's video, pag-uusapan natin ang sinasabi nilang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Ito ang KJC Kingdom. Kaya kung interested ka, panoorin mo ang video na to. Excellent. Mesmerizing. Incredible. Awe-inspiring. The world's biggest indoor stadium. Wow! Ang laki nito no! Ang ganda! Magkano kayang pag-build itong project na to? Search natin sa Google magkano ba itong project na to. Initially, projected to cost 6 billion pesos. The construction cost for the KJC Kingdom increased to 13 billion pesos due to delays. Wow! Daming zero niya na. The world's biggest indoor stadium. The 75,000 seating capacity Kingdom is nothing short of amazing, and it's nearing its completion. So, 75,000 seating capacity. Sabi nila, largest indoor arena daw to. So, gaano ba karaming seating capacity ng ibang mga stadium sa buong mundo? So, ang top 3 na largest indoor arena sa buong mundo, number 1 is yung Philippine Arena, 55,000 capacity. Number 2, Friends Arena sa Sweden naman yan, 50,000 capacity. Ang third naman is Paris La Défense Arena sa France, which is 40,000 capacity. Tama ba yung pag-pronounce ko sa Paris? Paris La Défense Arena. Sir, ano po ito? Ito yung ano niya, this is the support of the canopy. For example, in the biggest canopy in the world. So, nag-mention sila dito ng canopy. So, ano bang mga canopy? So, canopy, para siyang covering na makita mo sa ibabaw ng isang structure. Typically, nilalagay ito para hindi gaanong mainita yung nasa loob, o kung umulan man, at least may masilungan, di ba? And usually, sa mga arena or mga stadium na ganito, yun yung nagbibigay ng mga aesthetic appearance sa mga infrastructure na ganito. Oh. Paano ba ginagawa itong mga infrastructure na ganito? Diba? Parang napaka-complicated yan. Kung makikita nyo dito, ang daming nangyayari, diba? So sa ganitong mga large-scale na project, kailangan mo ng professional contractor para gawin ito. Maraming mga phases ng ganitong mga construction. Siyempre, kailangan natin na excavation kasi lalagay natin dyan yung mga foundation nitong stadium na to. Second, may masonry works and foundation works. So ilalagay mo ng mga footing, foundation, columns ng building. Next naman na phase is yung enclosure tsaka yung facade nung arena or ng stadium. Syempre, maraming taong pupunta dito, di ba? So, kailangan mo rin mag-build ng mga parking lot and infrastructures dito sa palibot ng arena na to. So, pag na-build mo na yung foundation ng stadium, yung mismong enclosure, yung facade ng stadium mo, then, pwede ka na maglagay ng mga ilaw. Then, lagay mo na yung mga locker room, concession areas, mga lounge, kung ano pang mga rooms na kailangan mo para sa arena na ito. Okay, so Pastor Apollo tours his followers during the installation of bleacher beams and the floor concreting of the megastructure's mezzanine level. Para saan ba ang mga beams para sa ganitong mga infrastructure? So yung mga beams, yung nagka-carry ng mga vertical loads. So ano ba mga vertical loads na to? For example, yung weight ng floors, weight ng ceiling, weight ng bubong, and even weight ng mga tao na naglalakad dito. So bali tina-transfer ng beams ang mga loads na to papunta sa mga support. And aside from that guys, nag-mention din sila ng mezzanine level. So pag mezzanine, yun yung pagitan ng mga main floor sa isang building. So for example, may first floor, second floor ka, yung pagitan niya na level, tinatawag yung mezzanine. And malalaman mo na mezzanine level yan pag hindi niya na-enclose yung buong floor. Siguro part lang ng area yung naka-enclose. Wow, parang ang complicated ng construction ng ganitong mga building, ng ganitong mga arena, no? Pero guys, para bigyan ko lang kayo ng konting overview, paano ba nila kinoconstruct itong mga ganitong mga infrastructure, itong ganitong large scale na mga projects? So siguro ang tanong nyo, paano nila na-assemble itong mga trusses na to, mga beams na to, mga columns na to? So gumagamit sila ng mga cranes. Madalas crawler crane yung ginagamit nila. So yung mga crane na yan, yung nagbubuhat ng mga components niya, assemble mo sa site. Siyempre itong mga members na to, hindi naman ito mabuhat
mabuhat ng mga tao, di ba? So kailangan mo ng equipment para mabuhat mo itong mabibigat na mga members na to. For example, itong sa ibabaw, makikita nyo may mga trusses, di ba? So ina-assemble nila to per segment. Dahil kung buong structure mo itong bubuhatin, mahihirapan sila. So yung first segment mo nang aayusin mo, ililift naman siya ng crane. Pag nandun na siya sa tamang position niya, isa-splice mo na siya sa mga other segments ng trusses na to. Pero syempre, bago mo i-connect yan lahat, pag binubuhat mo muna yung mga first segment, second segment, lahat meron ka rin mga steel support system na nagsusuporta sa mga segments mo bago mo sila i-splice o bago mo sila i-welding or bago mo sila i-connect. So ganun yung typical process ng pag-assemble ng mga members ng isang arena or ng isang stadium. Bago tayo magpatuloy guys, pakihit naman ang like button yan. Malaking tulong para sa video na to para mas ma-share pa to sa mas marami pang tao. Kaya hit that like button, smash that like button. Guys, may napansin lang tayo dito. Madalas pag nakakita ko ng ganito sa site is napapanatag yung logo. Panatag. So guys, kung papansin nyo dito is yung ating mga workers, meron silang hard hat, meron silang harness. Which is most of the time, madalas, hindi natin nakita sa site, di ba? So meron tayong tinatawag na Occupational Safety and Health Standards. Bali sila yung nagmamandate ng mga safe working environment para sa ating mga workers. Ibig sabihin yung mga taong nagtatrabaho is protected from all hazards. So kung mapapansin nyo dito, may harness sila, di ba? Hindi ko alam kung ito pa rin ang rule ngayon, but typically, pag ang worker is 6 meters above the ground na unguarded siya, kailangan meron siyang harness sa kanyang katawan. Para kung sakali mang mahulog siya, at least nakakabit pa rin siya sa harness, diba? Hindi agad siya mahuhulog or mamamatay or maano agad. And usually, pag hindi sinusunod itong ganitong mga standards or safety measures, pwedeng magkaroon ng fines or penalties yung mga contractor. Again, hindi ko alam kung ito pa rin yung information, pero pagkakaalam ko, parang 100,000 pesos penalty per day ang pwede mong ipatong sa isang contractor pag hindi nila fina-follow yung mga safety measures. Balik tayo guys. Yan, nakita nyo diba, ginagamit nila yung crane para buhatin yung mga members, then sa kanila pinaplastar kung saan dapat siya nakalagay. Guys, hindi ba kayo nagtataka kung bakit steel ang karaniwang ginagamit sa mga large scale na projects na ganito? So maraming advantages ang paggamit ng steel sa ganitong mga infrastructure. First, less risk para sa mga sunog. So syempre compared sa mga wooden structures, pag nagkaroon ng sunog o kung ano man, hindi gaanong kabilis na matutupok tong arena or tong stadium na to. Second, strength ng material na to. Even though low weight siya, nagbibigay pa rin siya ng enough strength para maging stable ang ating structure. Third is accelerated rate of production. Mas mapapabilis rin yung construction ng ating arena, ng stadium. On the other hand, mas mahal tong steel compared sa other materials. Pero yung savings mo is makikita mo sa installation process. Dahil nga mas mabilis i-install sa site itong mga prefabricated steel members. Napapaisip tuloy ako guys kung paano nila ginawa yung mga malalaking structure nung unang panahon, nung mga past civilization. For example, yung pyramid sa Egypt. Paano kaya nila inassemble yung mga bato na yun, di ba? Na wala silang mga crane or new technology na mga gamit, di ba? I hope that we can dedicate it by September anniversary on September 2022. Okay, so malapit na pala matapos to guys. September 2022, ano ba tayo ngayon? Multi-billion peso mega structure. Galing. Makikita naman natin dito yung labas ng arena. Ang tawag sa mga nakapalibot na to sa stadium or arena na to is mga cladding. So may iba't ibang klase ng cladding. Pwedeng wood, glass, stone, marble, at kung ano-ano pa man. So dito, hindi ko sigurado kung anong tawag sa cladding na to. Tingin ko, correct me if I'm wrong guys, tingin ko curtain wall ito. Curtain wall. Archie friends, tama ba tayo or mali? So ang curtain wall ay isang type ng cladding na pinapalibutan yung buong exterior ng isang infrastructure. Typically, meron sila mga framing system, then sa pagitan ng framing system na yan is pwedeng merong glass or mga panels. So isa sa purpose itong mga curtain wall is para ma-protect yung mga nasa loob ng building o loob ng structure. So protect from extreme weather conditions, siguro init, ulan, malakas na hangin, ganun. Tapos di ba sa simula guys, parang may mga LED lights pa silang nilagay?
Ayan, may mga LED lights pa silang nilagay sa exterior. So, ganda talagang tignan nitong building na to, itong arena na to. Kaya pala natin gumawa ng ganito, no? Galing! So guys, ano bang update sa project na to? Patapos na ba to ngayong September? Kung meron kayong balita dyan, pa-comment lang dyan sa baba. Alright guys, thank you very much for watching. Kung nagustuhan mong video na to, please hit that like button and see you in the next video. Bye!